Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So eto na kabibig ba? Kanina sa press ko ng mga ex-Marines, mga sundalo, kanilang ni-mention kung bakit sila napapress con. Ang main reason talaga nito ay tungkol sa ICC. Kung paano nakipagsabuatan ang gobyerno si Zaldico sa ICC investigators at kuhang-kuha ang mga pictures. May mga pictures na nakalat ngayon sa social media. I don't know, hindi pinag-usapan, hindi binalita. Parang ano daw nangyari ngayon blackout yata ang media ngayon. Ayaw nilang pag-usapan ito. Kaya marami ang mga netizens sumisigaw na if ever meron kayong video na kitang ganito, i-share nyo daw, i-share sa mga friends nyo para alam nyo kung ano ang nangyayari. Pictures ng ICC investigator Chantal Daniels lantara nakipagsabuatan kay Zaldico para idiin si PRRD sa ICC, binulgar ng mga ex-Marines, mga kabibig. So, ito yung pinag-uusapan ngayon pero hindi nagtitrending. Parang walang pakialam ang mga kakamping. It's because ICC, nandun si Duterte, pero yung mali-maletang perang binayad, wala pa rin pakialam ang mga dilawan, mga kapings dyan. Wala silang pakialam na binababoy na ang pera ng taong bayan, basta it's all about Duterte, keep quiet sila. Ito ha, it's all about Duterte, keep quiet sila kung it's hindi against yung positibo na makakatulong sa kaso ni Pangulong Duterte, keep quiet sila. Pero kung makakasira sa mga Duterte na butt-in, basher sila ngayon. Pero, so ito kabibigay, i-share ko sa inyo itong laman ng affidavit ng mga ex-Marines. Ito ha, parte ito sa kanilang affidavit mga kabibig. Kita dito, ito ha, ito yung una yung screen grab picture of Chantal Daniels. Ito si Chantal Daniels daw mga kabibig ito. Tapos nangyari ito. Two male members of Chantal's team, itong nakatayo, ito. Ito daw yung membro ni Chantal. Tapos ito daw yung shipment receipt nila. Tapos, yan po mga kabibig. Chantal with two female ICC investigators. Pumasok talaga sa Pilipinas noon na hindi natin alam. Tapos ito, Chantal Daniels, ICC team leader. Picture of Chantal taken in Makati City. Hala, pwede kaya itong gamitin ni Kaufman, itong mga pictures na ito? Ano ba ang nangyari kabibig? Nag-wonder lang. Ano ba ang nasa likod ng istoryang ito? So, batiin natin ha kung ano ang istorya nito. For our kabibig. Hanapin ko yung post nila kung ano ang ibig sabihin kung bakit nandyan si Chantal Daniels mga kabibig. Hindi yan. Ito pala. Check ha, nasan ba ito? Ito pala yung mga wait more. Hanapin natin. Later na yan pag-usapan natin. Nasaan ba yun? Ito. Ito pala ang nangyari. Ito. ICC operation. Basahin natin ha. Galing ito sa affidavit nila. Unang pagdating December 2023. Ako si Bernard Tube, kasama sina Mark Tiksay at John Paul Estrada, ay nagpalit kami ng 2 maleta na tig 56 million pesos ang laman sa dollar sa isang building sa Valero Street, Salcedo Village, Makati City, ilang buwan bago ang December 2023. Nasabi ko na 56 million pesos, kita nyo ba dyan kabibig? Basahin natin ha. Million pesos ang laman ng bawat maleta dahil may nakasulat sa maleta na 56M at naikwento rin ni na Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil pinaghahandaan ng mga darating na foreigners at si former Senator Sonny Trillanes ang in charge sa kanila. O yan ha, si Trillanes ang in charge sa kanila. Pagdating sa December 2023 ay kami, Rosebert Waupan, Romel G. Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Tube,
at iba pa namang mga kasama ay nautusan na sundin ang mga tinatawag nilang Mark and Paul na foreigners sa airport. Ibinigay ni Sonny Trillanes sa akin, Belnard Tube, ang contact numbers ng darating na foreigners. Unang dumating ang dalawang lalaki na ang mga pangalan ay si Glenn Cala at William Rosato. Sa sumunod ng gabi ay 4 na babae naman na dumating at isa sa kanila ay si Chantal Daniels. Hala. Ilan sa mga ginagamit ng mga foreigners sa sasakyan ni Zaldico ay pinapakita sa larawan sa ibaba. Ito. Yan. Tumuloy ang mga taga-ICC sa Citadines, Makati at nagstay sila doon ng 2 linggo. Nag-assign ang ilan sa amin na mag-provide ng security sa mga foreigners habang sila ay nandito sa Pilipinas. Ang kanilang accommodation na sa Citadines, Makati, or Citadines, ay sinagot ni Zaldico dahil si Mark Tiksay ang nagbayad. Next. Naglibot ang mga foreigners sa iba't ibang lugar sa Manila at Quezon City gamit ang mga sasakyan ni Zaldico at sa aming narinig na usapan nila ay pinupuntahan nila ang mga lugar na kung saan di umano nangyari ang mga ejikis na konektado sa, alam niyo na, programa ni Digong na dating Pangulo ni Rodrigo Duterte. Pagkatapos nilang umikot ng ilang araw sa Manila at Quezon City, ay nagmeeting ang mga foreigners kasama si Sonny Trillanes sa Dusit Fanny Hotel sa Makati City. Nagmeeting din ang mga foreigners sa Unit 9 Manila Polo Club. Townhouse sa Forbes Park at kausap nila sina former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at Sonny Trillanes. Aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binanggit nila ay mga taga-ICC or International Criminal Court dahil nakita namin si Chantal sa news na kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita na siya ay taga-ICC at ibang larawan ay iba ng niya makasama, yung pinakita natin kanina. Magkasunod na mga pagdating ng mga taga-ICC noong 2024 at 2025. Kami ay naghalinhinan sa pagsundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binigay ni Sonny Trillanes kay Belnard Tube ang contact numbers ng taga-ICC na aming susunduin sa airport. Tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotels or condominiums sa pagbalik-balik nila sa Pinas noong 2024-2025 tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, Sida Makati, New World Makati at Diamond Makati. Ginamit nila ang condominium unit si Zaldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel accommodation sa iba't ibang hotel ay si Mark Tiksay o Ronald Diso na tao ni Sonny Trillanes ang nagbayad. Base sa affidavit nila, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City 2024, Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati 2025, kung saan doon nila kinakausap o ini-interview ang mga tao na pinapakontak sa akin, ni Belnard Tube, ni Sonny Trillanes katulad ni na Brigadier General Jerry Protasio, Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, ang Police Colonel Angel Garcilano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva para makapag-usap ang mga pamilya ng mga biktima di umano na ejiki at sa National Beloved Person sa Muntinlupa para kausapin ang mga di umano'y pumatay kay Kian de los Santos na mga dating pulis. Yan pala. Ito pala yun, kabibig. May picture sila, oh. Yan, pictures nila, oh. Oh, yan. Ito na yung dating pulis na sinundo nila sa Bilibid. Next. Si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bill Air Makati na sa pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boyeng Remulla. Kasama sa meeting sina Sonny Trillanes, Police General Nick Torre at dating DOJ Secretary Boyeng Remulla. Napag-alaman namin na bahay iyon ni dating Secretary Remulla dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bill Air ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Boyeng Remulla ang aming pupuntahan. Nung pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas noong December 23 hanggang 2025 ay napag-utusan kami ng
4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sonny Trillanes para gastusin na konektado sa mga ICC personalities. Una ako, Bernal Gumban, at kasama si Major Sergeant Edward Lupian at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang paper bag ng cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa, ako, Bernard Gumban at si Major Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-size na maleta ng pera sa parehong lugar. Pangatlo at pang-apat, ako, Anselmo Tabirudo, kasama si Mark Tiksay at Roberto Albarico Jr. ay nakapag-deliver sa parehong lugar ng 2 paper bags na naglalaman ng pera para kay Sonny Trillanes. Hala. Palaging nagpupulong si Sonny Trillanes, Zaldico at ating Speaker Martin Romualdez sa Manila Polo Club Tana House sa South Forbes Park kung nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Dahil ako, Bernal Tubi, ay isa sa mga kadalasan na naiiwan na security ni Zaldico sa townhouse, kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang meeting ay binibigyan lagi si Trillanes ng paper bag ng pera at minsan na may isang small maleta. Hala. So meron pa silang palitan kami ng aming security duty para taga-ICC halimbawa ng aming o may mga assignments sila dito kabibig ang palitan, my goodness. Ito. Yan Minsan na pag-alis ng mga taga-ICC ay pinakausapan ako, Bernal Tubi, na ipaship ang kanilang ibang gamit dahil hindi na daw magkasya sa kanilang mga maleta. Nasa ibaba ang mga larawan ng mga resibo ng DHL ng pagpapadala ng ilang gamit nila Maya Bracken sa US at Delcory Murphy sa The Hague, Netherlands. Ito pala yun. Ito pala yung sinasabi. Tanong na iba, ano yan? Ito pala yung shipment nila. Noon kami ay nag-escort sa mga taga-ICC, napansin ang mga sumusunod. Walang ibang in-interview ang mga taga-ICC, kundi ang mga taong pinakontak lamang ni Sonny Trillanes kay Bernard Tubi na pumunta lahat sa Midas Hotel. Yung iba na in-interview nila ay pinuntahan sa National Bilibid, Prison sa Muntinlupa at sa bahay kalinga ni Father Flavio Villanueva. Palaging nakakausap nila si Trillanes, nagkaroon din ng 2 pagpupulong nila nakasama si dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico. At nagkaroon din isang pagpupulong nakasama si Brigadier General Nectore, Martin Romualdez, Zaldico at sa isang bahay ng Bill Air. Ang kanilang accommodations ay binayaran ni Zaldico at Sonny Trillanes. Maliban sa National Bilibid Presence, lahat ng pagpupulong at pag-i-interview ay naganap sa mga pribadong lugar. Hala ka, grabe ang revelasyon ng mga Marines, ex-Marines, mga sundalo tungkol sa buwatan ng ICC. Totoo kaya ito? Posible kaya itong magamit ni Attorney Nicholas Kaufman, itong statement ng mga ex-Marines? Naku, bugha dyan yung mga ICC investigators na Chantal at kung sino pa yung mga pinangalanan dyan. Kabibig, maniniwala ba kayo sa affidavit ng mga ex-Marines? Si Trillanes ay nagsalita na kanina, he denied these allegations, tapos sabi niya magkakaso siya ng cyber libel. Pero tingnan natin kabibig yun muna ang statement ni ex-Senator Trillanes at hindi daw niya tatantanan ang mga taong ito, lalo na yung 18 General, Marines, sina Attorney Levi, si Jay Sonsa, si Defensor, at kung sino pa ang kanyang hahabla mga kabibig. So, ano ang yung reaction nito mga kabibig? Totoo kaya ito kabibig? Itong mga pasabog ng ex-Marines. May mga kumpleto ang detalye nila, no? Kung saang lugar, ganito, may mga pictures sila. For me parang kompleto Ricardo sila. May mga shipment pa na mga forms, nakita mo talaga doon. So, paano ito sasagutin ng mga akusado? Paano nila i-deny itong kompleto talaga ang pagsasalaysay sa kung ano ang nangyari ng pagpunta ng mga ICC investigators. Kabibig. Malaking problema to kabibig. Kasi hearing ngayon ni Tatay Digong sa ICC. Kaya sabi ko nga sa inyo, posible kaya itong magamit ni Attorney Kaufman, itong affidavit ng ex-Marines para pabaluanan na
may nangyaring sabwatan, may nangyaring bigayan ng pera, graft and corruption yan, ICC. Parang biglang naging madumi ang pangalan ninyo dyan kung totoo to kabibig. So ano kaya ang reaction ni Chantal Daniels na ang pangalan niya ay nabanggit? Hindi na si Chantal Daniels, sa maraming mga ICC investigators at mga malalaking tao sa ICC ang nabanggit ng mga ex-Marines, mga kabibig. So comment down below, ano ang inyong reaction hinggil dito? Maniniwala ba kayo or hindi? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.